Bakit mo pa ipinaiwan sa piling mo si Nads? Hindi ba kinukuha na siya ng kapatid mo? Pero anong ginawa mo? Ipinagtabuyan mo ang kapatid mo nang hindi man lang nasisilayan ang kanyang anak. Magdusa siya ngayon. Matagal nang nagdurusa ang kapatid mo, anak. Pati kami na mga magulang nyo ay nagdurusa rin dahil mula nang ipagtabuyan mo ang kapatid mo ay hindi na namin siya nakita pa. Hindi mo alam ang pagtitiis namin naging ina. Gusto na namin hanapin ang kapatid mo. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, pare. Paano? Papasok na ako sa loob. Ingat ka sa pagmamaliho, ha? Papasok ko na sa loob, wala man lang kiss. Nahihiya pa kayo sa akin. Che, kiss ka dyan. Oh, sweetheart, narinig mo. Kinakantsawan ko ng mga barkada, Kiss naman yun, oh. He, manigas ka. Ito naman. Magnubi naman tayong dalawa. Ang tagal ko yung nanligaw sa'yo. Tumigil ka ha. Alam mong nasa harapan tayo ng bahay. Mamaya makita pa tayo ng mami mo. Mabuti na yung nakikita ni Mami para malaman nilang maglobe na tayo. At hindi magtatagal, magpapakasal na tayo. Hoy, ikaw ha. Kung ano-ano ang sinasabi mo, kasal-kasal ka dyan. Wala pa nga tayong napag-usapang kasal Pag-aasawa na ang sinasabi mo. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang pag-usapan ng kasal samantalang matagal mo nang tinanggap yung proposal kong kasal. Hindi pa nga alam ng mga magulang ko. Kaya nga, ipaalam natin sa mga magulang natin para hindi na tayo ganito na laging nagtatago. Oh, Mami, gising pa pala kayo. Magandang gabi po. Bakit ngayon ka lang? Ha? Gabing-gabi na. Nasa kabilang probinsya ang project ko kasi. At dahil hindi ko pa kaya na mataas ang pasahod sa mga tao, niyaya ko muna yung mga barkada ko dahil medyo menos kasi yung pasahod ko sa kanila. Hindi naman ako kasi malaking bayad sa akin sa bahay na pinapagawa sa akin. Kasama ba sa mga kaibigang trabahador mo ang Minchi na yun? Ha? Huwag kang magkaila. Nakita ko at narinig ko ang pinag-usapan ninyo. Bakit kasama mo ang babaeng yun sa trabaho mo sa kabilang probinsya? Kasama ba sa kontratang babaeng yun? Kung kasi, Mami, si Menji ang engineer ng project na yun. Kailangan naroon siya. At talaga palang hanggang ngayon ay nakikipaglandian ka pa sa babaeng yon. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko sa babaeng yon? Ayoko siyang mapapangasawa mo. Pero Mami, mahal ko si Menji. Magnobyo na kami. Ano? Nobya mo na ang babaeng yon? Opo, Mami. Mahal ko po si Menji. At sana naman, isang tabi na lamang po ninyo ang naging alitan ninyo ng kanyang mga magulang. Dahil nagmamahalan kaming dalawa. At siya ang gusto kong maiharap sa altar. Oh, sweetheart! Ang aga-aga na patawag ka. Gusto ko lang kasing marinig ang malanghel na boses ng sweetheart ko Bulero ka talaga. Nardo! O sige na, tinatawag ako ni Mami. Kailangan magpagkitang gilas ako para payagan tayo, ha? Oh, sige. Bye-bye na. Ano? Lumabas ka na dyan sa kwarto mo at may bisita ka. Sige na. Mamaya na tayo mag-usap, friend. Love you. Nards! Ano ba? Opo, Mami. Nandiyan na. Good morning po, Mami.
Good morning ka dyan. Sinisira mo ang umaga ko. Bakit po ba? Bakit? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Sabi ko sa'yo, may bisita ka. May bisita? Sino ba yun? Wala naman ho akong inaasang bisita ngayong umaga eh. Talagang hindi mo inaasahan. Kasi kararating lamang niya kahapon. At ikaw ang unang-una niyang pinuntahan. Sino ho ba yung sinasabi ninyo na bisita ko? Si Loida nga. Nariyan siya sa baba. Kaya bumaba ka na at kanina pa siya naghihintay sa'yo. Oh? Anong ginagawa ni Loida dito? Dumating na pala siya galing ng Dubai. Kaya tinext ko at sinabi ko na day off mo ngayon. Pero may lagad kami ni Minji ngayon eh. Ito nga oh, maliligo na nga ako. Ano ba naman yung harapin mo naman si Loida? Total, halos araw-araw kayong magkasama ng babaeng yun. Pero siguradong hinihintay na ako ni Minji. Sa usapan naming lugar, kawawa naman ho siya kung hindi ko siya sisiputin. Hayaan mong mamuti ang mga mata sa kahintay sa'yo. Ngayon ka nga lang makikitang muli ni Loida hindi mo pa harapin samantalang naririto na siya. Sige ho, bababa na po ako. Magbibiis lang ako dahil nakapadyama pa ako. Kumusta ka na, Nards? Lalo kang pumugi ngayon ah. Ikaw nga dyan medyo tumaba ka at pumuti pa. Kumusta? Hato, single pa rin. Ano? Wala ka pa rin nobyo hanggang yan? Naku naman mga bulag na yata yung mga kabataan ngayon. At hindi rin nakikita yung kagandahan mo. Talagang mga bulag sila at isa na itong karap ko ngayon. Loida? Oo, hindi ba? Totoo ang sinabi ko na hindi mo napapansin ang beauty ko? Siya nga pala. Balita ko kapatas ka na raw ngayon. Oo. Kahit pa paano marami na rin akong natututunan sa pagsama-sama ko nun sa itay ko. Siya nga pala. May dala ako dito. Pinamili ko para sa'yo at para rin sa mami mo. Nako, ang dami naman nito. Isang kahong halos yata ito Nagabala ka pa. Nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Maliit lamang na bagay yan. Ang dami naman ito Mga paborito mong t-shirt ang karamihan dyan. Siya nga pala, may welcome party sa bahay. Sana makadalo ka. Wala ako sa araw na yan pero pipilitin kong makahabol. Sinabi mo yan ha? Aasahan ko. Oh, kumusta ang naging pag-uusap ninyo ni Loida? Okay lang naman Nabanggit nga pala niya na may welcome party siya. At mag-iimbita. Oh, di dumalo ka. May trabaho ako sa araw na yun, ma'am. Kaya kung pwede, kayo na lang siguro pumunta. Ano ka ba naman? Ikaw tong inimbitahan. Tapos ako ang padadaluhin mo. Siyempre, dadalo rin ako. Pero higit sa lahat, ay ikaw ang naruroon dahil ikaw ang gusto niyang makasama sa gabing yun. Nagsabi-sabi ka na dadalo ka tapos di ka naman pala dadalo. Ano na lamang sasabihin niya? Pinapaasa mo lamang yung tao. Hindi ko naman po siniguro sa kanya na makakapunta ako, ma. Dahil may trabaho ako sa araw na yun. Gabi naman yun Kaya pwedeng-pwede ka pang humabol sa kanyang welcome party. Oh, kayo pala. Tay, napasyal kayo? Oo nakapag-harvest na ang itay mo sa lupang pinapasa ka niya, kaya dinalhan ko kayo. Teka, si Nards, nasaan? Naroon po sa likod ng bahay. Naglalaba po. Ano? Naglalaba? Ano naman kung naglalaba? Para naman walang lalaking naglalaba kung makapag-react kayo. Pangkaraniwan lang naman ang maglaba sa mga lalaki Ang ibig ko lang sabihin, anak, bakit hindi mo man lang labhan ang kanyang damit?
total naman ay may gripo kayo. Hindi ka naman mahihirapan ng mag-igib-igib ng tubig. Hindi tulad noon na magsasalo ka pa ng panlaba mo. Itay, kayo na ho ang nagsabi. May gripo na. Lalaki naman siya eh. Magaan lamang sa kanya ang paglalaba. Ang ibig ko lang namang sabihin, para kahit paano ay makapagpahinga siya. Hayaan nyo na lamang po siyang maglaba. Total, mga damit lamang naman niya ang nilalabahan niya eh. Ano naman yun? Isang oras lang naman na paglalaban niya eh. Kayang-kaya niya yan. Tapos ko na siyang pinaglaba nung maliit pa siya. Anak, hindi pa ba tapos sa paglalaba si Nards? Bakit ho ba? Ang totoo niyan ay may ibibigay lang ako sa kanya. Anong ibibigay niyo sa kanya? May dalaga kasing nagpunta doon kung ano-ano ang binebenta. Pangdalaga at pangbinata. At kinulit akong bumili ng paninda niya. Naalala ko ang anak mo kaya't kumuha ko. Patingin nga po sa mga damit na ibibigay niyo sa kanya. Ito. Perfume. Itay, sa akin na ho ito. Anong sa'yo? Sa'yo na. Panglalaki yan. Hindi yan pambabae. Unisex to, Itay. Pwedeng pang lalaki. Pwede rin hong pang babae, kaya sa akin na po ito, Itay. Teka. Bakit mo binuksan? Para sa anak ko yan eh. Ang bango-bango naman to, Itay. Akin na to, Itay. Ano ka ba? Para sa anak mo yan. Buti pa si Nards. Binubusog niyo ng kabibigay sa kanya. Paano naman po ako? Ano ka ba? Bakit ka pa magsiselos saka na ka naman ng mga perfume at mga alahas nung dalaga ka pa Para naman ngayon kay Nards. Panahon naman niya ngayon dahil binata na siya. Siya na lamang lagi ninyong binibigyan. Paano naman ako? Ako ang anak ninyo. At si Nards, ano mo ba siya? Apo ko yun, kaya't bibigyan ko rin. Siya na lang laging inaalala nyo. Samantalang ako na anak ninyo ay hindi nyo mabigyan. Anak, binata na si Nards. Hayaan mo namang maranasan niya ang naranasan ninyong magkakapatid noon. Isa pa, palagi din kitang binibilhan ng mga damit mo noon Mga paborito mo pang binibigay ko Si Nards, hindi ko nga alam kung ma-appreciate niya itong ibibigay ko sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang kanyang paboritong perfume at polo. Basta! Sa akin na tong perfume na to at ang pulong ito. Ano? Pati pa naman ang mga polo kukunin mo. Aanhin mo naman yung mga pulong yan. Isusuot mo. Basta! Sa akin na ho ang mga ito. Dahil may pera naman si Nards samantalang ako walang trabaho. Lolo, Oh, ang apo kong napakagwapo. Ang tangkan-tagad mo na ngayon. Manang-mana ka sa lolo. si Lolo talaga Natuto na rin mambola. Anong mambola? Totoo ang sinasabi ko, apo. Ikaw ang pinakagwapong binata sa lugar nito. Dito lang ba sa lugar na ito? Paano sa ibang lugar, Lo? Hindi naman ako magandang lalaki. Siyempre, magandang lalaki ka sa lahat ng lugar, apo. Sinabi niyo yan, Lolo, ha? Yan nga po pala, Lo. Bakit ngayon lang kayo ulit napasyal dito? Abala kami pareho ng lula mo. Tungkat hindi na siya nakasama dahil doon sa patahian niya. Kailangan pa rin niyang isupervise ang ilang mananahi niya. Kilala mo naman ang lula mo. Gusto niya pulido ang trabaho. Alam mo na, ikaw, sabi mo na mismo ako. Bakit ngayon ka lang umakyat? Ngayon lang po Kanina kayo pa ako nakita. dito. Ngayon ko lamang ho kayo nakita, Lo, Ano? Hindi ba sinabi sa'yo ng mami mo na naririto ako? Hindi, ho. Ang mami mo talaga, oo. Mabuti po napasyal kayo. Ang tagal-tagal na rin yung hindi nakapasyal dito ni Lola. Miss ko na nga kayong dalawa,
Namiss din kita po. Lalo na ang lola mo dahil hindi niya nakita at nakakasama. Siya nga pala may pasalubong sana ako sa iyo. Nawala eh. Ha? Nawala ang pasalubong sana ninyo sa akin? Bakit to? Paano nawala? Nanukulod mo kayo, no? Oo, nadukutan ako. Nadukutan ako ng mami mo. Dahil nang makita niya ang mga pasalubong ko sa iyo kinuha niya. Sa kanya na raw ang mga yon dahil wala siyang perang pambili. Samantalang ikaw ay may trabaho na. Okay lang ho yun, Lolo. Mama naman pala yung kumuha eh. Makakamili din ako. Kung talagang fruitfulness ninyo sa akin hindi yun mabibili. Kahit na anong halaga. May humintong sasakyan sa harap ng bahay. Sino kaya yan? Ako? Dito pa yata sa bahay ang sadya ng sasakyang huminto sa harap ng bahay. Matingnan nga. Dito nga nakaharap ang mamang nagtatao po. Teka. Lalabas na nga ako at nang malaman ko kung ano ang sadya ng mamang ito. Bakit po? Anong sadya mo? Maganda na po. Isis, dito po nakatira si Nars Sarinas. Si Nardo palang hinahanap. Bakit? Delivery po para sa kanya. Delivery? Oo. Nang ano? Ito po. TV, binili niya. Ano? Bumili ng TV si Nardo? Ang dami-dami mo sigurong pera, no? At bumili ka pa ng bagong TV. Para naman lumaki yung screen ng TV natin, ma. Para naman parang nasa loob tayo ng sinihan. Kapag ganyan kalikang screen, magandang sound. Bagong TV? Aanihin ko yan. Makakain ko ba yan? May TV naman tayo, Pabili-bili ka pa ng TV samantalang kung humingi ako sa'yo ng pera, hindi mo ako binibigyan? Ang sabihin mo, wala akong halaga sa'yo! Mami naman. Hindi ba totoo? Bakit ko naman kayo bibigyan Pinangsusugal niyo naman. Ang perang binibigay ko sa inyo. Kung ibinigay mo na sa akin ang pera, wala ka nang pakialam kahit saan ko gastusin. Ma, hindi ko naman pinupulot yung perang binibigay ko sa inyo para lamang pangsugal ninyo. Ganon? At sinusumbatan mo pa ako ngayon, ha? Hindi naman sa ganun, ma. Kaya lang, nangihinayang ko ako Dahil pinaghihirapan ko yung pera. Na bawat sintimong kinikita ko na binibigay sa inyo, pinaghihirapan ko. Pinapatano yung susugal. Bakit? Nang bata ka pa, hindi rin ba ako nagtapon ng pera para sa'yo, ha? Ang oras ko, ang pera ko, hindi ba mahalaga yon? Mama naman, Nagtapon din ako ng pera nung baby ka pa. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin na pinaghihirapan mo ang perang ibinibigay mo sa akin. Dahil bago ka gumastos ngayon, ay nauna na akong gumastos noon. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nagustuhan mo ba ang amoy ng bigay kong pabango sa'yo? Ang sarap ng amoy-amoyin. Saan mo binili to? May pera ka pa pala. Sabi mo, wala ka ng pera. Ngayon, pabili-bili ka pa ng pabango at mukhang imported to, Hindi ko yan binili. Galing yan kay Itay. Ibibigay sana niya kay Nards pero kinuha ko na para sa'yo. Eto pa, mga bagong polo mo. Jack na magugustuhan mo ang mga to. Kasi halos magkasing katawan kayo ni Nards. Oo nga. Brandon yung mga to. Patingin nga lahat. Ito pa, isukat na nga lahat. Poging-pogi ka dyan. Mamahalin niya ang mga to, Tama-tama. Wala akong pera. Ibebenta ko ang lahat ng ito. Max! Bakit? May reklamo ka? Humihingi ako sa'yo ng pera Ayaw mong magbigay. Ibebenta ko na lang ang mga ito para magkapera pa ako. Intindihin mo na lamang ang mami mo. Naboboring siya siguro, kaya siya umalis ng bahay para magsugal. kaya nga ako bumili ng malaking screen ng TV para mag-enjoy siya sa panonood.
Eh kung pumayag ka na kasi na magpakasal tayo, eh para makabukod na tayo. Nars, kailan lang ako nakapagtrabaho? Gusto ko munang tumulong kina Itay. Tutulungan naman natin sila. Kahit mag-asawa naman tayo. Sobra ka sa ating dalawang kikitain ko eh. May sariling bahay na ako. Kung saan tayo titira. Kasama yung magiging tikiting natin. Oo, alam ko yan. Pero gusto ko rin mabigyan sina Itay mula sa perang pinagpapaguran ko. Ang sarap kayang tumulong galing sa sariling perang pinagpaguran. Kahit ikaw, tumulong ka muna sa mami mo. Kaso nga ang problema, hindi ma-appreciate ng mama ang ginagawa ko eh. Minsan tuloy napapaisip na ako eh. Napapaisip na ano? Kung totoong anak nila ako. Sweetheart, ano ka ba? Siyempre, anak ka ng mami mo. Alam mo, naitanong ko rin yan sa sarili ko eh. Kaya minsan nga, naitanong ko rin yan sa lola't lola ko. Eh, anong sabi ng lola at lolo mo? Eh ano ba? Anak lang naman ako ng mami ko. O yun naman pala eh. Anong pinagpuputok ng butsi mo? Yun ang trato sa akin eh, mama eh. Parang hindi niya ko anak. Lagi na lamang siya nagagalit sa akin. Basta para sa akin, parte ka ng pamilya ninyo. Nakikita ko, kaya kung papaano ka tratuhin ng lolo at lola mo. Mahal na mahal ka nila. Tapos, nag-aalinlangan ka kung anak ka ng mami mo, samantalang mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Teka, ano kaya kung bilhan na lang natin ng bagong sapatos at damit ang nanay mo? Jack, matutuwa yun sa'yo. Bilhan natin ng damit o kay sapatos para matuwa siya sa'yo. Ano po, Nay? Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Tapos nakama ang project ninyo sa kabilang probinsya eh. Bakit? Umalis ka na naman. Wala ka na ba talagang alam gawin? Kundi mambulakbol? Aba, hindi ka na nakakatulong dito sa bahay ah. Anong gusto mo? Ako lagi ang nagsisilbi sa'yo? Ganon? Ang ipagluluto ka palagi? Eh, hindi naman ho, Nay. Pumunta lang po ako sa mall para ibili kayo ng damit at sapatos. Nasaan? Mga pinamili mo para sa akin? Ito ho. Ito ba? Oh, Ito ang pinagmamalaki mong binili mo para sa akin? Ang pangit-pangit ng mga yan! Nay. Branded ho yan. Mahal po yan. Wala akong pakialam kung mahal yan o branded. Basta para sa akin, pangit yan. At kinangayan, ang dapat yan ay ito. Ma, ma naman. Anong ginawa ninyo? Bagong bili yan, oh. Mahal pang pagpakabili ko dyan. Yan ang bagay sa damit na yan. Ang gawing basahan. Mama, Oh, ayan. Pulutin mo at isuot mo. Gabi na. Wala pa rin ang lalaking yan. Saan na naman kaya nakipag-inuman ng taong yun? Ay, wala ang ibig. At ito wala ang beer. Ay, doon sa beer house. Pagkasalakin ay walang beer. Uwi ba ito ng matinong asawa? Ay, hindi mo ako sawa. Kabit ka lang. Kumusta ka? Asawa ko na. Yung asawa ko, hindi ako sinisita eh. Tapos ikaw pang sumisita sa akin. Kung makasita ka, akala mo kung may karapatan ka sa akin? Ano ka ba? Eh, siyempre. Nag-aalala ako sa'yo. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Pupunta ka sa kusina at pagluto mo ako. Oo. Ipapainit ko na lang itong... Papainit? Eh, wala yung panapainit lang. Ang gusto ko, bagong luto. Oh, bakit nagmumugmok ka dyan? Kanina ka pa walang kibo ah.
Inarte ka na naman ba? Ikaw kasi, kung ano-anong sinabi mo sa akin kagabi. Na ano? Nakabig lang ako. Sinabi ko ba yun? Oo. Nawala akong karapatan sa'yo dahil kabit lang ako. Ikaw naman, pasensya mo na to, sweetheart mo. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam ang mga sinasabi ko. Kaya pasensya ka na. Pero ang totoo, hindi ko maalala na sinabi ko ang mga yan sa'yo. At anong gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling ako. Na gumagawa lamang ako ng kwento. Oo na. Kung nasabi ko man sa'yo ang mga yun, pasensya mo na ako. Total, hindi ko alam sinabi ko kagabi. Ang totoo nga niyan, mas mahal nga kita kaysa dun sa asawa ko. Talaga? Oo. Hindi nga lang sa mga anak ko. Hindi ko na uuwiin yun sa bahay. Talaga? Mas mahal mo ako kaysa dun sa asawa mo? Oo, maniwala ka. Ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Siya nga pala. Saan ka ba galing kagabi? Bakit ka ginabi? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Medyo malayo ang bahay ni paring Atog. At isa pa, bihira ang sasakyan doon. Kailangan ko pang maghintay ng ilang oras bago ako makasakay. Ikaw naman kasi, tagal-tagal ko nang sinasabing kumuha tayo ng sasakyan eh. Kahit yung second hand lang sana, pero ayaw mo. Di naman kasi malaki ang sahod mo sa construction eh. Bakit? Sinabi ko bang saan ko ang pagkukunan mo ng ibibili ng tricycle? Ha? Saan tayo kukuha ng pambayad kung ganun? Kung hindi sa sahod mo. Kanino pa? Di sa anak mo, si Nards. Bango-bango talaga ng sweetheart ko ah. Halika nga at mag-isang anot pa tayo. Pagkis nga. Talaga? Nangako sa'yo ang kabit mo na bibilan ka ng kotse? Oo. Kaya ikaw ha. Huwag mo akong susugurin doon ha. Hindi. Basta ba may dala ka laging pasalubong sa amin ng mga anak mo Siyempre naman. Pwede ko ba kayong kalimutan, mahal ko kayo? Mahal. Kung mahal mo kami ng mga anak mo, bakit mo ako'y pinagpalit sa Sonya na yun? Hindi kita pinagpalit. Diskarte ko lang yun para mabuhay tayo ng mga anak mo. At maibigay ko ang luho mo. Halika nga dito dahil sabit ko sa'yo. Ikaw talaga. Ay! Teka muna! Teka muna! Ang mamahal na talagang bili. Paano ko kaya pagkakasyahin itong binigay ni Nards? Kalahati binigay ni Nards ibibigay ko kay Max. Kaya pakunti na lang ang natira. Bakit kasi pakunti ng pakunti ang binibigay sa akin ni Nards ng pera? Teka. Parang si Menchie itong kasalubong ko. Siya nga. Malamang. Kaya pala, paunti ng paunti ang iniintriga sa akin ng perang pamalangki ko Dahil ibinibigay niya siguro sa babaeng ito. Di niya ako napansin. Dahil nakatingin siya sa mga gulay na bibili niya siguro. Teka nga, babanggain ko kunwari. Ay, naku! Ha? Teka, namumughan kita. Ikaw yung kumakaringking kay Nerds, ano? Tita Sonia? Huwag mo nga akong matawag-tawag na tita. Dahil hindi kita pamangkin. At hindi kita kaano-ano. Pwede ba? Lubayan mo na si Nards dahil hindi ikaw ang klase ng babaeng gusto kong mapapangasawa ni Nards. Bakit kayong ka lang? Nagkikita at nagkakausap naman tayo Tulad nito, magkasama tayong kumakain. Ano? Sapat na ba sa'yo ang ganito? Ang magkita at magkausap sa loob lamang ng kalahating oras? Yung hindi mo break time hindi tayo magkakausap. Ang dami-dami kong gustong ikwento sa'yo pero nalilimitahan. Dahil lagi ka na lamang nagmamadaling babalik sa trabaho mo. Nars, pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na yan? Tumatanda na tayo. Ito nga, kinakantsawan ako ng mga kaibigan ko minsan Kailan naman po Huwag mag-aasawa? kang mag-alala.
tumetsyempo na ako kay Itay eh. Siya nga pala, ano kaya kung dito mo na lamang ako hintayin at sunduin? Ha? Bakit? Oo, mas maganda hindi ba? Kung wag mo muna akong ihatid sa bahay. Ano? Bakit nga? Palamigin muna natin ang ulo ng mami mo. Ha? Basta, gawin na natin ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo muna akong ihatid sa bahay para magtagal pa ang relasyon natin. Bakit ba? May problema? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Sige, Makikinig ako. makinig ka at sasabihin ko sa'yo kung ano ang mga sinabi sa akin ng mami mo. Sigurado ka na dito na lamang kita susunduin at ihahatid. Oo, para hindi na tayo makita ng mami mo. Hindi ka naman makikita ng mami. Dahil andito ka man sa loob. Isa pa, laging nasa loob yun. Pwedeng hindi ako makita ng mami mo. Pero may standby. Tsak! Makikita ko. At sila ang magpaparating sa mami mo. Sige. Kung ito yung magiging paraan natin para hindi lang maputo lang ang pagkikita natin dalawa. Sige, pahig na ako. Sabi ko naman sa'yo eh, magpakasal na tayo para hindi na tayo nahihirapan ng ganito. Ano ka ba? Yan na naman ba ang pag-uusapan natin? Sinabi ko naman sa'yo, hindi pa. Ayaw ng mami mo sa akin. Hindi naman pwedeng tayong dalawa lang ay kakasal. Siyempre, kailangan nandoon ang mga magulang natin. Eh, problema nga, ayaw ng mama sa'yo. Paano tayo makakasal? Naniniwala ako, Nal. Darating din ang araw na maliliwanagan ng mami mo at matatanggap niya ako bilang manugang na siyang malabong mangyari kung ipipilit natin sa ngayon ang sinasabi mong pagtatanan natin. Yun lang kasi ang alam kong paraan eh. Para masiguro kung ikaw nga ang babaeng makakasama ko habang buhay. Darating din tayo dyan. Basta sa ngayon, unahin mo muna natin ang mga magulang natin. At naniniwala ko, darating ang panahon na mapag-isip-isip ng mami mo na ako nga ang karapat-dapat na maging manugang niya. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ay, gabi na naman. Ito kasi si Menchi na to eh. Bakit sa dinami-dami ng lugar na pwede namin pagtagpuin ang dalawa? Eh, sa kantina pa. Medyo malayo sa bayan. Aabutin kami ng siyam-siyam. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Gusto naman niyang umiwas sa mas malala pang mangyayari. Si Mama man kasi, dinadamay pa yung relasyon namin dalawa ni Menchi. Dahil lamang galit siya at kaya ni Menchi. Eh, matagal ng panahon na nangyari yun. Ito namang si Mami, di naman makalimot-limot. Teka, ang babae yan, kanina ko pa napapansin eh. Kanina pa tingin sa akin. Ito na yung sinasabi ni Lolo na gwapo daw ako kahit saan lugar. Ayun, tumayo na yung babae at patungo na sa direksyon ng kinauupuan ko. At papalapit siya sa akin. Hi. Ay, bakit kaya ako nilapitan ng babae ito? Kilala kaya ako? Kumusta ka na? Kinakumusta ako? Kilala ba ako ng babae ito? Bakit niya ako nilapitan at kinausap? Oh, kumusta ka na sabi ko? Pwede bang makiupo dito sa kinauupuan mo? Sige. Okay lang. Hinihintay mo siguro ang girlfriend mo, ano? Ha? Oh, hindi ba't may girlfriend ka na? Kasi, madalas ko kayong makitang magkasama. Hindi ba ako nagkamali? Di ba?
Girlfriend mo yung babaeng yun? Ha? Oh, kumain ka pa, Apo. Dinamihan ko ang niluto kong tusino. Alam kong paborito mo yan. Kayo po, Lo. Kumain na po ba kayo? Ang plano ko sanang hintayin ka kaya't hindi na ako nakisabay sa mami mong kumain. Kaso, 8:00 na ay wala ka pa rin. Kaya ginutom na ako ng husto. Kaya kumain na ako at hindi na kita hinintay. Teka nga. Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Tanghali na. Wag no. Day off ko po ngayon. Kaya pala. Sige, kumain ka ng kumain at ipagsasandok pa kita. Nards! Nards! Ma! Kumakain po ako. Bumaba ka muna dyan at mag-igib ka ng tubig. Oh? Bakit ho? Wala ho bang tubig? Wala. Kaya mag-igib ka na wala pang masyadong tao sa gripo. Teka, kumain ka muna. Huwag na po, Lolo. Tinatawag na po kasi ni Mama eh. Hayaan mo yung mami mo. Kumakain ka pa nga eh. Ano ka ba, Nards? Pingi ka ba? Kanina pa kita tinatawag Kung kasi may kagigising ko lang po. Ganon. At nangangatwiran ka pa. Bakit kasi ngayon ka lang nagising eh? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Senyorito? Wala tayong tubig, kaya mag-igib ka. Pabalik naman kaagad ng tubig eh. Ano ba naman yung hintayin mo na lamang na bumalik yung tubig? Hindi pwede. Gusto ko mag-igib siya. Paano makakatulong lalaking dito sa loob ng bahay kung walang ginagawa? Tumutulong naman dito sa bahay si Nasha. Hindi ba't siyang ang halos sumasalo sa lahat ng gastusin dito sa bahay nyo? Tubig, kuryente, pagkain, ay siya. Kung anong pagtulong ang sinasabi mong gayong nasa kanyang balikat na halos sa lahat ng gastusin dito sa bahay nito. Tama na ho yan, Lo. Sige po, iiwan ko muna kayo dito saglit para makaigib na po ako ng tubig. Sonya, ano ka ba naman? Nasasaktan mo na ang apo ko. Ay, hindi niya ipinapakita pero alam kong nasasaktan mo na ang damdamin ng apo ko. Bakla siya kung iyak siya. Sino naman kasi ang hindi masasaktan sa sinasabi mo? Bakit? Sinasaktan ko ba siya? Nakita niyo ba na sinuntok ko? O baka naman gumagawa ng kwento ang lalaking yun? Hindi mo nga siya literal na sinasaktan. Pero damdamin niya ang sinasaktan mo. Bakit ako? Hindi ho ba ako nasasaktan? Hanggang kailan ka ba magpapatali sa nakaraan ha? Hanggang kailan? Wala ho kayong karapatang sabihin yan dahil hindi kayo ang niloko. Hindi nga ako ang niloko. Pero walang kasalanan ng bata. Huwag mong idamay Ako ang niyo bata. lamang siya. Samantalang ako ay anak nyo. Matuto naman kayong magbalanse ng mga bagay-bagay, itay. Hindi yung siya na lamang ang kinakampihan ninyo. Samantalang ako ang inagrabyado. Apo, salamat at dumating ka na. Kumain ka na ba? Tanghaling tapat na nang umalis ka dito sa bahay. Nagugutom ka na siguro, Apo. Lo, kumain na ho ako sa bahay. Pagpasensyahan mo na ang mami mo. Mainit lamang ang ulo niya. Nasasaktan ako sa trato ni Mamay. Lo, bakit ba ganun lamang si Mama sa akin? Pagpasensyahan mo na ang mami mo eh. Baka nagme-menopause na ang mami mo kaya't laging galit. Kahit noon pa, Lo, lagi niya akong pinagagalitan eh. Laging galit sa akin. Ay, nako. Lolo, talaga mo bang anak ako ni Mama? Lolo, pwede mo ba akong magtanong sa inyo tungkol kay Mama? Oo naman, Apo.
Sa lahat ng oras ay pwede kang magtanong sa akin ng kahit ano. Kasi Polo, wala akong maalalang sandali na hindi nagagalit sa akin si Mama. Hindi naman siya ganun dati. Maganda naman ang pakikitungo niya sa akin noon, pero kapag ako ang kaharap, ngayon, laging nagagalit, laging mainitin ang ulo. Inis ko tuloy, Lolo, na makaampul lamang ako ni Mama. Lolo, ampul lamang ba ako ni Mama? Apo niyo ba ako talaga, Lolo? Apo niyo nga ba ako, Lolo? Bango-bango mo talaga, Sonia. Pakis nga. Talaga bang mahal mo ako? Oo naman. Tignan mo naman. Iniwan ko na ang pamilya ko para sa'yo. Huwag mo akong iwan, ha? Mababaliw ako kung iwanan mo ako. Ano ka ba naman? Nag-aalinlangan ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa'yo? Tignan mo naman. Dito na ako umuwi sa'yo. Hindi na nga ako halos umuwi sa amin eh. Huwag ka na kasing umuwi sa inyo. Ano? Oo naman. Paano naman ang mga anak ko? Siyempre, kailangan din nila ako. Teka, bakit ba pati ang mga anak ko parang pinagdaramot mo na rin sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero naisip ko lang kasi na baka pag naroon ka naroon din ang asawa mo. Siyempre, baka ginagawa mo pa rin sa kanya ang ginagawa natin. Ano? Hindi baliwala na siya sa akin. Ang mga anak ko lang talagang dahilan, kaya ako naroon. Bango-bango talaga ng sweetheart ko siya nga pala, yung sakyang pinangako mo sa akin. Kailan bibilhin ni Nards? Malapit na. Tumatiming lamang ako ng magandang pagkakataon para sabihin sa kanya. Ang anak mo, bakit wala pa rin? Akala ko ba alasing ko ang labasan niya sa pinagtatrabahuan niya? Ay nako, ewan ko sa lalaking yon. Ay ewan ko kung saan pumunta. Ikaw naman, hindi mo ba talaga mapipigilan yung dila mo sa kasasabi mo ng ganyan ng mga pananalita? Abay, binata na yung tao. Nasasaktan mo ng damdamin niya. Ayan na naman kayo, Itay. Kaya lumalaki ang ulo ng lalaki yon dahil kinakampihan niyo. Hindi ko kinakampihan, si Nads. Sinasabi ko lang sa'yo ang mga bagay na nakakaligtaan mong gawin. At ano po ang nakakaligtaan kong gawin? Ang magpakaina sa kanya. Sus! Ako? Magpapakaina? Naririnig niyo bang sinasabi niyo, Itay? Pero anak, hindi ba't ikam... Ang dami-dami niyong sinasabi. Makapagsandok na nga nang makakain na tayo. Kakain na tayo kahit wala pa rin ang anak mo. Hindi ka ba nag-aalala at kabinay wala pa rin siya? Matanda ng lalaking yon. Kaya hayaan niyo na siya. Nako, mag-uubultan pala si Menchi ngayon. Ay nako, kung alam ko lang, hindi pa sana ako pumunta dito. Ako na lang palang gusto mo ng kantinang ito. Meron pa rin customer kahit paano. Hindi bale. Iitay ko na lamang siya. Kaysa uwi pa ako sa bahay. Mapapagod pa ako. Hindi bale. Kilala rin naman ako may-ari ng kantinang ko ito kaya pababayaran ako siguro makupo dito. Hello, Nardo. Ha? Oh, nakalimutan mo na ba? Ang galing mo namang lumibot. Ako si Rosa. Yung kausap mo lang nung isang araw sa kantina rin na ito. Oo nga pala. Naku, pasensya ka na. At hindi mo kayo kaagad nakilala. Oh, mag-isa ka ulit. Nasaan yung nobya mo? Siya nga ho yung inihintay ko eh. Medyo napaagalan ako lang dating dito. Kaya wala pa siya. Oh. Nag-ubutan ho kasi ako. Ganun ba?
O bakit hindi na lang tayo umorder ng pagkain habang hinihintay mo siya? Ay, okay lang po ako. Kumain na ako sa bahay. Kumain ka na sa bahay nyo, kaya lang, nakaupo naman tayo dito sa loob. Eh kahit papaano sana'y mag-order tayo para hindi naman nakakahiyang magtambay dito. Ah, oo nga po pala, no? O sige, umorder ka kahit ano. At huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng kakainin natin. Sige na, mag-order ka na. Oh, Nards, okay lang ba kung nandito ako sa lamesa mo? Hindi ka kaya naaasiwa sa akin? Bakit naman po ako maasiwa sa inyo? Siyempre, binata ka. Bata pa. Tapos ang ka-table mo, matanda na. Baka isipin pang matanda ang ka-date mo. Po? Hindi naman siguro. Gustong-gusto ko ako na matandang kasama ko eh. Bakit naman? Pakiramdam ko kasi safe ako kung may matanda akong kasama. May matanda ka namang kasama sa inyo kung minsan, hindi ba? Ibig kong sabihin yung lolo mo. Sino mo talagang babae ito? Bakit parang kilalang-kilala niya ako? Oh, hindi ka na nakaimik dyan. Siya nga pala. Kumusta na ang lolo mo? Alam niyong may lolo pa ako? Iho, lahat naman tayo may lolo, hindi ba? Huwag mong sabihin wala kang lolo. Kumusta na siya? Malakas pa ba siya? Bakit parang kilalang-kilala niya ako? Bakit kaya? Sandali lang ha. Tawag ng kalikasan. Magsisian muna ako. Sige lang po. Masarap din bang kausap yung aling yan? Nilibili pa ako. Lilima na lang pala kaming customer nun. Ako, yung ali. At yung dalawang lalaki. Ako, tumayo na yung dalawang lalaki. Uuwi na yun sila. Kami na lamang yung aling customers dito. Teka, patungo sa direksyong kinaroroonan ng dalawang lalaki yun. Pare, kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Okay lang naman ako, mga pare. Mukhang hindi mo na kami kilala, pare. Pasensya na kayo pero sa totoo lang hindi ko na maalala talaga kung saan tayo nagkita. Magkakakilala ba tayo? Hindi, pero ngayon ay makikilala mo na kami. Anong kailangan niyo sa akin? Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano ba kasi ang ginagawa natin dito sa kalye? Tingnan nyo na nga ang oras. Maghahating gabi na. Maghahating gabi na nga, pero wala pa rin ang apo ko. Ay malay nyo, baka nasa bahay na yun. Baka nagkasalisihan tayo sa daan. Hanap tayo ng hanap sa kanya, yung pala naroon na pala sa bahay. Bakit hindi nag-text? Malay nyo, nalubat siya o kaya naubusan ng load. Kaya tara na. Umuwi na tayo at kanina pa ako inaantok itay. Anong kailangan niyo sa akin? At anong ibig sabihin nito? Huwag kang gagawa ng iskandalo. Huwag kang magpapahalata sa mga serbidora. Hindi ka siguro bulag para hindi makita kung ano ang nakatutok sa'yo. Ngayon, ilabas mo ang wallet at cellphone mo. Dali! Wala pa rin hanggang ngayon ang anak mo. Ay, hindi pwedeng wala akong gawin. Saan kayo pupunta, itay? Saan pa? Ihahanapin ko ang apo ko. At saan ninyo siya hanapin? Isa pa, gabi na. Baka kung ano pang mangyari sa inyo sa daan. Kung anong mangyari sa akin sa daan, abay, marunong ka palang mag-alala sa akin, no? Siyempre, magulang ko kayo eh. Si Nats, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Pakialam ko sa taong.
Bahala siya sa buhay niya. Kay Itay, gabi na. Hindi na ninyo makikita ang daan. Ako? Ha? Matanda na ako. Kahit ano pa ang mangyari sa akin diyan sa daan, kahit mamatay ako, wala nang masyadong halaga sa akin. Dahil naranasan ko na ang halos lahat dito sa mundo. Sinards, Ay nako, kaya lumalaki ang ulo ng lalaking yon dahil lagi ninyo siyang kinukonsinti. Kayang-kaya ko ng dalawang ito. Ano bang silbi ng pagpasok ko dun sa martial arts academy kung hindi ko magagamit ngayon yun? o ano pang ginagawa mo? Pasimple mo nang ilapag ang wallet at cellphone mo. Nasa kaliwang tagiliran naman yung baril. Tamang-tama sa pala na naisip ko. Ano na? Hindi ka pa rin ba susunod sa pinag-uutos namin sa'yo? Gusto mo na bang pumutok tong hawak kong baril? Pare, paano ako gagalaw nakatutok sa kaliwang tagiliran ko yung baril mo? Kung gusto mo, ikaw nang dumukot ang wallet ko. Pagkakat nyo ng baril nito, sasamantalin ko pagkilos ko. Agawin ko yung baril niya. Pare, ako na lang dudukot sa bulsa niya. O siya nagdudukot sa kanyang wallet. Pare? Hayaan mong siya na ang dumukot. Total, wala naman siyang kawala. Medyo nailayo na ang baril. Sige, ilabas mo na ang wallet mo. Oo. Ngayon na. Ayan, bubuntan pa yung kasama niya. Hahawakan ko sa harapan ko. Ano yun? Sinardo! 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 Nakikipag-agawan ng baril! Nardo! Nardo! Nasa ilalim ng lalaki na may hawak ng baril si Nardo at pilit na itinututok ng lalaki ang baril sa mukha niya. Kailangan makagawa ko ng paraan. Tama, ang silya. Ipupukpok sa lalaki na kadagan kay Nardo. Ayun, ipapalo ko na sa lalaking ito ang upuan. Tatadyakan kong kamay niya. May hawak ng baril. Ito ba? Ito! Ang baril, kukunin ko na. Bago ko maunahan mo kung na ito. Ngayon, nakuha ko ng baril. Ngayon, ako naman ang manututok sa kanya ng baril. Tita Mesa. Nasaktan ka ba? Anong masakit sa'yo? Anong pulis? Huliin niyo ang dalawang yan! Sila! Mayroon na kuluhan dito! Hoy! Sila! Dalawa! Dalawa mo naman ang gulo. Hindi na talaga nadala ang dalawang ito. Ang dapat sa ito bakulong nang hindi na makalabas. Huwag naman po siya. Dalhin ang isang ito sa presinto. At ang isa naman sa ospital. Kayo po, hindi ko pa kayo nasaktan. Hindi naman, Nardo. Aling Rosa, maraming salamat po Kung hindi dahil sa pagtulong niyo sa akin, hindi ko alam. Baka isa na akong malamig naman kayo ngayon. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Sigurado, hinahanap ka na ng lolo mo ngayon. Bakit ito? Gusto niyong tumuloy muna sa amin? At ang makilala niyo naman po ang lolo ko? Huwag na, iho. Pero umaasa ako na sana ay muli tayong magkikita at magkakausap. Oo naman Pwedeng-pwede. Kung gusto ninyo, muli tayong magkita sa kantina bukas. Sigurado ka bang walang masakit sa iyo? Baka gusto mong magpa-check up sa ospital. Huwag na Aling Rosa. Kung may galos man ako kaya ko na itong maliit lang. Iba rin kung ma-check up ka sa ospital. Kayanin ka na. Ako na ang sasagot sa ospital bill mo. Okay lang po ako, Tita Rosa. Ganun pa man, maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Nards! Apo! Nards! Apo! Sunya, wala pa ring tao dito sa bahay. Ngayon, kung wala pa. Babalik ako sa labas. Hindi pwedeng pabayaan ng apo ko. Ano ba naman kayo, Itay? Nagpapasaway kayo Alam ninyong gabing-gabi na.
Umalis ka nga dyan sa pintuan. Sonya, alis ako. Pabalik ako sa may labasan. Baka naroon lamang ang apo ko. Hindi nga kayo pwedeng umalis, Itay, dahil gabi na. Ang kulit nyo. Oh, may humintong tricycle. Baka ang pasaway na lalaking... Makikita niya. Dumating-dating pa. Makikita niya. Makikita niya! Apo, saan ka ba galing? Alalang-alala ko sa iyo Yan lang po sa labasan, no? Uli-uli, huwag kang lumabas ng ganoon. At, teka, may sugat ka sa muka. Anong nangyari dyan? Wala ho. Ito medyo madilim doon sa pinuntahan ko, no? Hindi ko napansin yung naapakan ko, kaya nadulas ako't nasubsob. Hindi ba yan masakit? Tignan mo, may dugo-dugo pa. Pero wala ho yan. Malayo po yan sa bituka. At saan ka na naman nagpunta, ha? Pagpaalam ka naman kung may pupuntahan ka para hindi naman nag-aalala ang Itay. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala sa oras, naglakad-lakad kami sa kalye para lang mahanap ka. Sonya, tama na yan. Bukas mo na siya pagsabihan. At tingin ko pagod na pagod ang anak mo. Sige na. Apo, pumasok ka na sa kwarto mo. At ako matutulog na rin. Ikaw lalaki ka, ha? Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na. Hindi ka papasok sa kwarto sa gabing to. Ano? At saan siya matutulog? Asan pa? Di sa kalye, sa pinanggalingan niya. Nagawa niyang umalis mag-isa, pues bumalik siya doon sa kalye. Sonya, ano ka pa naman? Gabing-gabi na. Pagpahingahin mo naman kami ng apo ko. Sige na, apo. Pumasok ka na sa kwarto mo. Tignan mo, may masama na palang nangyari sa anak mo. Wala ka pa rin pakialam. At naniwala naman kayo sa kwento ng lalaking yun. Aba, nakita mo na ang sugat sa siko ng anak mo Hindi ka pa rin naniniwala. Malay nyo kung saan galing ang dalawang yan. Malamang kasama niya ang kanyang nobya na malandi. Malay naghabulan sila dyan kung saan-saan. Gumawa lang ng kwento kunwari para magkaroon ng sugat Ay, nako. Imposible talagang kausap. Sonya, diyan ka na nga. Okay na ba ang kutsing ito? Segunda mano lang to pero parang bago, no? Ayos to, sweetheart, Okay na okay. Masakyan ko nga kung bagay ba sa akin. Bagay sa'yo yan, syempre. Siguro naman maaga ka nang uuwi ng bahay niyan. Oo naman. Sasakyan lang naman talaga ang dahilan kung bakit ako laging ginagabi ng uwi. O sige, pupunta ka na dun sa kausap mo habang sinasanay kong sarili ko sa pagmamaneho ko ng sasakyang ito. Ano nga? Sa atin ang kotse na yan? Oo, hindi ba sabi mo minsan nalilit ka sa pagpunta mo sa mga project mo dahil nagko-commute ka lang. O ngayon, hindi ka na magko-commute dahil may sasakyan ka na. Sino naman ang gagamit niyan? Hindi naman ako marunong gumaneho. Bakit? Sinabi ko bang ikaw ang magmamaniho? Oh? Sino po? Hindi ang Tito Max mo. Ano? Ipagmamaniho ka ng Tito Max mo papunta kung saan ka may project. At saan naman niya kukunin ng pambayad dyan? Kakarampol lang naman ang iniaabot niya sa inyo. Bakit? Sinabi ko bang ang Tito Max mo ang magbabayad nito? Kung hindi si Tito Max, sino po? Sino pa? Di ikaw. Ikaw tong may magandang hanap buhay. Di ikaw ang magbayad. Ano? Ano ba naman si Mama? Kumuha ng sasakyan si Tito Max pero akong pinambabayad niya, no? Ano? Ako daw yung magbabayad. Hindi naman ako magmamaneho. Kundi si Tito Max. Kinuha ang sasakyan ng Tito Max mo, pero ikaw ang pagbabayad? Oo, Lolo. Ganun na nga ho.
Hanggang ngayon yan pa rin ang bukang bibig mo, ha? Ang kotse na para naman sa'yo? Mama, unang-una, hindi ko naman sinabing bumili kayo ng kotse. Pangalawa, bakit ako bibili ng kotse? Hindi naman ako marunong magmaneho. Paano ko magagamit? At kung si Tito Max ang gagamit, edi siya dapat yung magbayad, hindi ako. Edi para siyang binilang ko ng sasakyan. Ano naman? Kung siyang binilhan mo ng kotse? Asawa ko naman siya. Asawa kayo. Kabit lang kayo. Ano? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko, kukuha pala ako ng kotse. Bakit hindi niyo muna sinabi sa akin? At bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ngayon nga lang nga ako hingi sa'yo Masama pa ang loob mo. Saan niyo kinuha ang pinambayad ninyo? Hulugan yan. Hulugan? Ang ibig ninyo sabihin? Utang? Ano pa nga ba? Dapat sana, sinabi niyo muna sa akin ang plano ninyo. Para lang sa ganon, nakamura pa rin tayo. Pero may kilala ako. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ang ibig mong sabihin ay kasalukuyan silang nagtatalo-talo sa bahay na tinitirhan mo? Oo. Kasi nalaman ng anak ni Sonia ang pagbili niya ng kotse na gagamit ay ako. O kaya ikaw. Yung pangako mo, ha? Ipapasya natin ang mga bata sa Tagaytay. Oo naman. Mararanasan ng mga anak mo ang sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Kung ganoon, dapat na ibili mo rin kami ng magagandang damit. Dahil alangan namang sasakay kami ng kotse na ganito lang ang kasuotan namin. Kailangan social din ang mga kasuotan namin ng mga anak mo. Mayroon ka palang pera na itinatago. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Wala po akong malaking perang tinatago, ma. Ang sa akin lamang po sana, sinabi niyo sa akin ang plano ninyo. Para nakamura ka? Ang ibig palang sabihin ay mumurahin lang ang gusto mong ibigay sa Hindi akin. naman ako ganun, ma. Siyempre, ako rin yung magbabayad dyan Di, kahit sana po, paano? Sinabi niyo man sa akin, mahal ninyo. Nakapagtanong-tanong pa ako sa mga kakilala ko, baka nakamura pa kayo. Teka nga muna. Nung bang kumuha ka ng TV, sinabi mo sa akin? Hindi ho. Oh, hindi naman pala bakit ngayon? Kini-question mo ako kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Ako naman kasi magbabayad Wala ba akong karapatan na malaman? Ako magbabayad. Hoy! Tapatin mo nga ako. Masama ba ang loob mo sa pagkuha ko ng kotse? Ha? Basta naman kayong kumukuha kasi na hindi naman sinasabi sa akin ako naman palang... Ayun! At lumabas din ang totoo. Masama nga ang loob mo sa pagkuha ng kotseng ito. Ano ba kayong dalawa? Gabing-gabi na. Hindi pa rin kayo natutulaw. Yang apo ninyo ang tanungin ninyo at hindi ako. Nagkatrabaho lang kala mo kung sino na. Bakit nga ba, Nags? Hindi pa ba kayo tapos pagtalunan ng kotse na yan? Oh, bakit hindi ka makasagot? Sagutin mo ang tanong ng Itay. Ano nga ba ang pinagtatalunan nating dalawa, ha? Sabihin mo kay Itay na masama ang loob mo sa pagkuha ko ng kutsing ito. Sino kaya yung sinasabi ng guard na naghahanap sa akin dito sa labas? Benji, sinabi na ba ng guard ang tungkol sa paghahanap ko sa'yo? Ho? Sino po kayo? Kilala niyo ba ako? Bakit niyo alam ang pangalan ko? Oo. Matagal na kitang kilala. Pero ako lang ang nakakakilala sa'yo. Hindi mo ba ako kilala? Bakit po? Ano pong kailangan ninyo sa akin? Ang totoo niyan, hindi talaga ikaw ang pakay ko, kundi si Nards. Ho?
Ano po? Bakit po? Anong kailangan ninyo kay Nard? Ano po? Walang hiya ka? Kotse lang palang pinagpuputok ng butsi mo? Baka nakakalimutan mo na hindi lamang utang na loob ang utang mo sa akin, kundi malaking halaga na ibinili ko ng gatas mo at mga pangangailangan mo nung malit ka pa. Hindi ka lalaki ng ganyan kung wala ko? Walang hiya ka? Hindi ko naman kinakalimutan ng lahat ng yung may. Oh, yun naman pala eh. At kung tutuusin, kulang pa ang halaga ng kotse na yan sa lahat ng ginastos ko sa'yo. Mama, Oo nga't sina tatay at nanay ang nagpaaral sa'yo. Pero nagbibigay din ako sa kanila. At natural siguro na yung ibinibigay ko sa kanila ay nababahaginan ka rin. Alangan namang si inay pang magpapasuso sa'yo. Natural, bibili siya ng gatas mula dun sa pera na nanggaling sa akin. Hindi ka pa titigil, Sonya! Tapos, ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ay magmamalaki ka sa akin? Na kesyo may sarili ka ng pera? At iniisip mong nakakatayo ka na sa sarili mong mga paa? Sige, magsarili ka. Umalis ka sa bahay na ito. Sonya! Sumusobra ka na! Umalis ka na sa bahay na ito. Dahil araw-araw na nasisira mo ang araw ko tuwing na nakikita kita. Kaya't lumayas ka na. Hindi kita kailangan sa bahay na ito. Lumayas ka! Ikaw ang lumayas! At isama mo ang kinakasama mo! Kung nasisira ang araw mo sa tuwing nakikita mo ang apo ko, sumusobra ka na! Wala ka na sa katwiran! Yan ang hirap sa inyo, Itay. Lagi na lamang ninyong kinakampihan ang lalaking yan. Kaya ang lakas-lakas ng loob na labanan ako. hindi ko naman kayo nilalabanan, May. Nangangatwiran lamang po ako sa inyo. Tumigil ka! Ikaw ang tumigil, Sonya! Itay, ano ba kayo? Anak niyo ako! Apo niyo lamang ang lalaking yan! Anak nga kita! Pero wala ka naman sa katwiran! Kaya ikaw ang lumaya sa pamamahay na ito! Kung nasisira ang araw mo tuwing nakikita mo ang apo ko! Menchi, Nard? Bakit? Umiiyak ka ba? Pinagalitan ka na naman ba ng mami mo? susundin kita dyan sa apartment mo. Magtada na tayong dalawa. Ano? Magtada na tayo. Gusto ko na talagang umalis dito sa bahay. Sweetheart, di ba napag-usapan natin? Di tayo dapat magpapadala sa silakbo ng ating damdamin. Hindi tayo dapat magdidesisyon base lamang sa ating emosyon. Menchi, sumama ka na sa akin ngayon. Magpapakasal tayo kagad. Kung sasama ako sa'yo bago tayo magpapakasal, ibig sabihin, magtatanan tayo. Oo. Hindi na pwede. Gusto mo bang magalit din sa iyo sina inay at itay? Ang mabuti pa, matulog ka na. Pagising mo bukas, muli tayo mag-uusap. Di ngayon na parang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Bukas na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Okay? O sige, matulog ka na at matutulog na rin ako. Sinasabi ko na nga, May. At malilit ako ng gising. Pero hindi bale. Aapuin ko na lamang yung palingo. Sana wala pang tao sa banyo para makaligo ako kagad. Ano ba kasi ang ipinakain sa inyo ng nerds na yan? Anak niyo ba siya para tratuhin ng espesyal? Ha, Itay? At bakit hindi dapat? Anak mo, si Nudge! Hindi ko siya anak! Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng anak mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Hindi ko anak ang nerds na yan! Sinasabi ko na nga, May. Hindi nga ako anak ni Mami. Ampul lang pala ako. Nagdaring ang cellphone ko. Si Benji pala. Sasagutin ko na. Hello? Hello, Nars! Nasaan ka? Bakit hindi mo
mo sinasagot ang mga tawag ko sa'yo? Hello? Dito Andyan pa ka rin pa ako rin sa... ba? Andito pa rin ako sa bahay. O ano? Akala ko ba susundin mo ako? Ikaw yung nagyayaya sa akin kagabi, tapos ngayon pumayag ako. Nagbago ang isip mo. Oo. Narinig ko lahat ang sinabi mo. Eh, bakit hindi ka nagsasalita? Teka, okay ka lang ba? Hello? Ano bang nangyayari sa'yo? Hello? Teka, dinibdib mo ba ang hindi ko pa agad pagtugon sa hiling mong pagtatanong natin? Ngayon, pumapayag na ako. Ito nga, ikaw lang ang hinihintay ko na sumunod sa akin eh. Ano ka ba? Hindi ako nakikipaglukuhan sa'yo. Nasaan ka ba? Sundin mo na ako dito. Narito lang ako sa bahay. Kala ko kung naglayas ka na sa inyo. Teka, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? At ang tahimik mo? Nag-away na naman ba kayo ng mami mo? Eh, dali ka namang inaaway ng mami mo eh. Pero hindi ka nagpapa-apekto. Eh, bakit ngayon? Parang apektado ka. Totoo pala ang hinala ko. Ha? Anong hinala yan? Nampun lamang ako. Ano? Kailan mo ba matatanggap ang lahat, ha, Sonya? Bakit pati yung bata idinadamay mo sa galit mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Walang kasalanan si Nad sa lahat ng nangyari sa inyo. Tama na! Wala ngang kasalanan si Narge. Pero kanino ako maghiganti? Eh wala naman dito ang kanyang ina. Anak, ako na ang nakikiusap sa'yo. Patawarin mo na ang kapatid mo. Hindi ko mapapatawad ang anak ninyong yon. Dahil sinira niya ang buhay ko. Naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya. Kung ganon, bakit mo pa ipinaiwan sa piling mo si Naj? Hindi ba kinukuhan na siya ng kapatid mo? Pero anong ginawa mo? Ipinagtabuyan mo ang kapatid mo nang hindi man lang nasisilayan ang kanyang anak. Magdusa siya ngayon. Matagal nang nagdurusa ang kapatid mo, anak. Pati kami na mga magulang nyo ay nagdurusa rin dahil mula nang ipagtabuyan mo ang kapatid mo ay hindi na namin siya nakita pa. Hindi mo alam ang pagtitiis namin naging ina. Gustong-gusto na namin hanapin ang kapatid mo. Pero nahahadlagan kami dahil ikaw ang iniisip namin. Pero ano itong ginagawa mo? Ginagawa mong komplikado ang lahat. Pati ang walang kamuang-muang na pamangkin mo ay nagdurusa dahil sa inyong magkapatid. Kaya tigilan mo na ito, Sonya. Patawarin mo na ang kapatid mo. Alang-alang man lang sa maganda pang buhay na naghihintay sa inyo. Tingnan ninyo! Tingnan ninyo! Wala na sa kwarto niya ang lalaking yun. Umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Paanong magpapaalam yun eh? Nakaangil ka naman lagi na nakikipag-usap sa kanya. Kahit na, obligasyon pa rin niyang respetuhin ako at igalang ako dahil ako ang nagpalaki sa kanya. Ah, ganon? Naghahanap ka ng paggalang at respeto ng anak mo. Samantalang ni minsan ay hindi mo yun ipinakita o ipinaramdam sa kanya. At ang mas nakakalungkot ay minamaltrato mo siya. Ano bang pagmamaltrato ang sinasabi ninyo? Sinasaktan ko ba siya? Sa palagay mo ba ay hindi mo sinasaktan si Nance? Hindi ba pagmamaltrato ang ginagawa mo? Nagpapadala ka sa galit mo sa mundo. Araw-araw. At ang kawawang Nardo, ang pinagbubuntunan mo. Araw-gabi na ang galit mo, ang nakikita niya at naririnig niya sa'yo. At huwag mong ipagkakailayan dahil
Panung bata pa siya ay ganyan na ang trato mo sa kanya. Kaya nga siya tumira sa bahay dahil yan sa ugali mo. Kung alam ko lang na hindi pa rin nagbabago yung ugali mo, sa palagay mo ay ibabalik ko pa siya sa'yo. Hindi! Babaeng ito, may lakas ng loob ka pang magtanong kung minamaltrato mo siya. Samantalang kitang-kita naman. Ngayon, saan na naman natin hahanapin yung pamangkin mo? Ewan ko sa inyo. Pesting buhay to, oo. At saan ka pupunta, ha? Sa buwan! Sonia! Sonia! Saan ko na naman kaya hahanapin si Nags? Saan? Nasaan ka na? Sonia! Nasaan si Nardo? Nasaan si Nardo? Nasaan ang anak ko? Itay, nasaan si Nardo? Nasaan siya? Nasaan ang aking anak? Rosa! Anak! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang ganda-ganda ng sigoy ng hangin dito, na. Ngayon lang ako ulit nakapunta dito. Paano naman kasi? Mula nang nagkatrabaho, ang pinakamamahal kong kasintahan wala nang oras sa akin. Tumigil ka nga dyan. Anong walang oras ang sinasabi mo? Nagkikita naman tayo araw-araw Oo nga, nagkikita nga tayo araw-araw, pero ilang sandali lang yun. 30 minutes lang. Tapos, ihahatid na kita sa inyo. 30 minutes. Nasa trabaho. O di, hindi tayo nagtatagal. Hindi tayo nagkakasama ng matagal. At least, may isang oras at kalahati tayo nagkakasama at nagkakausap araw-araw. Pero, dahil desidido ka lang magpakasal sa akin, hindi na lang isa't kalating oras ang magiging tagpuan natin, kundi 24 oras na nasa tabi kita. Ano? 24 oras? Kahit sa banyo, magkasama pa rin tayo, ganun? Oo, 24 oras nga Araw-araw, gabi-gabi, magkasama tayo. Ganun. Paano kung papasok ka sa trabaho? Sasama pa rin ba ako? Kung magbabanyo ka, sasama pa rin ako. Siguro sa trabaho, pwede pa akong sumama. Pero sa banyo, hello? Exaggerated lang ako, sweetheart. Ganito lang siguro ang feelings ng excited na hindi na magtatagal may iharap na kita sa altar na matagal ko nang pinapangarap. Alam mo bang nabura lahat ng hinanakit ko sa buhay dahil sa pagpayag mo na magpapakasal ka na sa akin. Oo nga Sa katunayan, nadala mo ako sa drama ng buhay mo. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo para hindi nag-aalala ang pamilya mo. Kaya sige na, umuwi ka na. Rosa! Anak! Itay! Anak! Salamat at umuwi ka na. Ang tagal ka na naming hinihintay ng inay mo. Kailan ka pa dumating? Itay, nasaan ang anak ko? May nakapagsabi sa akin na magulo daw ngayon ang isip ng anak ko. Kaya, nasaan siya ngayon? Itay! Ang walang hiya ninyong apo. Ngayon! At nakikipaglampungan na naman sa nobya niya. Sonia! Nasaan ang aking anak? Sabihin mo kung nasaan ang aking anak! Ang magaling ko palang ate ay naririto. Anong ginagawa mo dito? Malanding babae. Sonia, ano ka ba? Pumalik na ang ate mo. Hindi ba pwedeng isantabi mo muna ang galit mo? At mag-usap kayong dalawa ng masinsinan. Siya nga naman, Sonia. Naparito ako para
Hanap. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Tsaka, bakit ka ba naririto, ha? Hindi ba't pinalayas na kita? Bakit ka pa bumalik? Dahil iniwanan ka na rin ng asawa ko? Kaya ka naririto? Ganun ba? Nagkakamali ka, Sonia. Sinungaling! Lumayas ka ngayon din sa pamamahay na ito! Lumayas ka! Wala yatang tao dito sa bahay. Parang tahimik na tahimik ha. Lo! Lolo! Large! Apo! Oh, Lolo! Lo! Halika nga rito. Salamat, Apo. At umuwi ka na. Labis mo kaming pinag-aalalang lahat. Oh, Lolo. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Bakit? Kasi nagpakasal ako ng hindi ko man lang ipinalam sa inyo. Anong pinagsasabi mong nagpakasal ka na? Hindi mo ako inimbita. Pwede mo bang gawin sa lolo yon? Opo, Lolo. Nag-asawa na po ako. Ano? Nang malaman ko kasi na ampun lamang ako nasaktan po ako, Lolo. Anong ampo ng sinasabi mo? Lolo, narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Mama. Sinabi niyang hindi niya ako anak. Naniwala naman ako dahil pinatutuhanan ng kanyang mga kilos ang pagsasabing hindi niya ako anak. Kaya pinuntan ko kagad si Menche at nagtanong kami. Nung una ayaw niya pero napapayag ko rin siya na natatakot siyang hindi mo sa kanila. Kaya nagpakasal siya sa akin at ginawa na namin ang paraan para kami makasal na dalawa. Kaya hindi ko na hula sabi sa inyo, Lolo. Ano? Oh, Tita Rosa. Nako, mabuti po't nandito kayo. Akala ko kung saan na kayo nagpunta. Mayroon po sana akong gustong ipakilala sa inyo kanina. Kaso, wala kayo. Kaya, pinauwi ko muna. Menchi, akala ko ba umuwi na si Nard sa bahay? Bakit wala siya doon? Naku, tita. Malamang, nagkasarisihan kayo ni Nards. Ha? Kasi, yung una nating plano, hindi na matutuloy. Ano? Hindi na matutuloy ang plano natin? Bakit naman? Kasi, hindi hubang usapan natin ay dito kayo magkikita ni Nards. Kaso, bigla niyang nalaman na hindi siya anak ni Tita Sonia. Kaya, ang pagkakaalam niya, ampun lamang siya. Nasaktan siya ng labis. Tinawagan niya ako at niyayang magtanan. Ako naman, naawa sa kanya. Kaya, pumayag na akong makipagtanan sa kanya. At tuloy, nagpakasal kaming dalawa. Sa West nga lang. At pagkatapos, pinauwi ko na siya sa inyo. Ang ibig mong sabihin, nasa bahay siya ngayon? Opo! Nandoon siya sa inyo ngayon. Kung ganun, babalik ulit ako sa bahay. Sige, Menchi, maiiwan na kita dito. Itay! Itay! Nandito raw ang aking anak. Nasaan ang anak ko, Itay? Nasaan, Itay? Rosa, anak. Itay, nakausap ko ho ang nobya ni Nards at sinabing... Tita Rosa, anong ginagawa ninyo dito? Paano ninyo natunto ng bahay namin? Nards, anak! Nards! Anak ko! Anak ko! Ang tagal-tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, anak! Patawarin mo sana ako. Anak? Anak, ipinapangako ko. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. At patawarin mo sana ako kung hinayaan kong mawalay ka sa akin. Labis-labis akong nagdusa sa pagkakalayo ko sa'yo. Ngayon nagkita na tayo, pangako. Ano ito? Hindi na Sino ako siya? mawawala sa'yo, Bakit niya anak. ako tinatawag na anak? Anak. Nardo. Siya ang tunay mong ina. Nando, anak. Ako ang tunay mong ina. Hindi ang mami Sonia mo.
Ako ang tunay mong ina ako! Hindi ba? Kayo yung nakita ko sa kantina noong isang linggo. Oo, ako nga. Kung kayo ang tunay kong ina, bakit wala kayong sinasabi sa akin nung nagkita tayo? Dahil hindi ko alam kung paano ako magpapakilala sa'yo. Pero kung pwede lang, ay gagawin ko kaya lang. Natakot ako na baka ipagtabuyan mo ako. Apo, totoo ang sinasabi ni Rosa. Siya ang sinasabi kong panganay naming anak ng lola mo. Kung kayo ang tunay kong ina, bakit wala kayo dito? Bakit si Mama ang nakagisnan kong ina at hindi kayo? Mahabang salaysay, Apo. At hahayaan kong ang iyong ina mismo ang magkwekwento ng lahat. Oo, anak. Kaya makinig kang mabuti. At sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat para sa ikatatahimik ng iyong kalooban. Makinig ka, anak. Una kaming magnobyo ng iyong ama. Pero dahil may lihim din pagtingin ang iyong mami Sonia, gumawa ito ng paraan. Pinikot ng iyong mami Sonia ang iyong ama. At sa kabila ng pakiusap ko sa lolo't lola mo, na huwag ipakasal ang iyong ama sa iyong mami Sonia, hindi nila ako pinakinggan. Dahil ang lola mo mismo ang nakakita sa iyong ama at ng mami Sonia mo, na magkatabi sila sa kama. Kaya agad-agad ipinakasal ng lolo't lola mo ang iyong ama sa iyong tita Sonia. Pagkatapos mapakasalan ng iyong ama ang iyong mami Sonia, nagpakalayo-layo na ang iyong ama. At hindi na rin kami nagkita. Nang lumaki ang tiyan ko at ipinanganak ka, doon nagsisi ang lola't lola mo kung bakit nila ipinakasal sa mami Sonia mo ang iyong ama. Subalit anak, huli na ang lahat. Dahil wala na ang iyong ama. Nang matuklasan ng mami Sonia mo ang tungkol sa iyo, nagpalaam. Pinaalis ako dito sa bahay. Ang pagkakamali ko lamang, iniwan ka dito. Siguro dahil na rin sa paghihinagpis ko sa nangyari sa amin ng iyong ama. Hindi ko na kayanan. Kaya nagpakalayo-layo na rin ako. Nang maisipan kang balikan ka, malaki ka na. Lingid sa kaalaman ng iyong lolo, lola at mami Sonia. Ay, sinabaybayan kita. Alam ko ang lahat ng ginawa sa iyo ng iyong mami Sonia. Pero wala akong magawa. Dahil wala akong lakas ng loob para magpakilala sa iyo. Kontento lamang ako sa lihim kong pagsubaybay sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtatayo ko sa kantina. Kung saan, doon kita unang nakita. Yan ang buong katotohanan, anak. At umaasa ako, maiintindihan mo ako. Naiintindihan ko po kayo, Inay. Si Mama. Nay, kasama si Tito Max. Dito ka sa kwarto, anak. Huwag kang magpapakita sa mami Sonia mo. At baka saktan ka niya ulit. Dito ka lang. Ako ang haharap sa kanya. Pesting buhay to, oh. Wala na ba talagang araw na hindi ka magbubunga nga, ha? Kung hindi pa kita susunduin sa pamilya mo, hindi ka pa uuwi. Hindi ka ba nakaiintindi? Nagpapalipas lamang ako ng oras doon. Kung yung pagpapalipas mo ng oras ginagawa mo na lamang dito sa bahay. Namasada ka pa. O di ba ibabayad ka pa sa kutsing ito na ginawa mong taxi? At bakit naman akong magbabayad? Nariyan naman si Nards, ha? Bakit hindi siya ang pagbayarin mo? Huwag mo ngang isali sa usapang ito, ang nards na yon. Ang sinasabi ko sa'yo, ang intindihin mo. Ipasada mo ang taxi na yan para may makain tayo.
Sigurado ka na ba talaga, anak? Nasasama ka sa akin. Siyempre naman na eh. Ang tagal yatang wala kayo sa tabi ko. Wala akong ina. Paano ang lolo mo? Hindi mo ba siya mabibis? Mamimi siyempre na eh. Pero bibistahin ko naman silang paldas dito eh. Pwede rin. Bumisista atin. O sige, anak. Kung nakahanda ka na, kung ang lahat na ba ng gamit mo ay naimpake mo na, kunin mo na sa kwarto ng Mami Sonia mo. Magpaalam ka na sa kanya. Huwag na. Bali wala naman ako sa kanya na eh. Gustong-gusto nga yun eh. Hindi na ako bumalik dito at makita. Anak, magpaalam ka rin sa kanya bilang pagbibigay respeto mo. Alalahanin mo, hindi man magandang ipinakita sa'yo, ay naging instrumento pa rin siya para maalagaan ka. Sige na, puntahan mo na ang Mami Sonia mo, magpaalam ka sa kanya. Nards, anak. Sige na, anak, magpaalam ka sa kanya. Ma, aalis na po kami ni Inay. Nardo, anak. Huwag mo akong iwan. Pero, hindi mo ba pinalanas niya ko noon? At ito, aalis na ho ako. Anak, sinasabi mo lamang yun, pero hindi totoo. Parang awa mo na, Nardo. Huwag mo akong iwan. Inalulungkot ko, Mami. Nagkasama na po tayo ng mahabang panahon. Palagay ko naman eh, dapat kong makasama ang tunay kong ina. At alam kong siya yung tunay na nagmamalasakit at mamalasakit. Paalam mo, Ma. Paalam. Anak, palawarin mo ako na. Huwag mo akong iwan, anak. Huwag kang umalis, Nardo. Huwag mo akong iwan, anak. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.